Hello sa inyo! Gusto nyo bang matutunan kung paano magkwento tungkol sa ginawa nyo kahapon? In Korean? Well, tamang-tama dahil yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Simulan na natin? Pero syempre, bago ang lahat, mag-hello muna tayo sa Korean way. Handa na ba kayo? Sabayan niyo ako ha, dahan-dahan lang. Annyeonghaseyo. Magaling. Isa pa. Annyeonghaseyo. Perfect. At panghuli. Annyeonghaseyo. Ayan. So, isipin nyo to, tinanong kayo ng kaibigan nyo, "Uy, anong ginawa mo kahapon?" Paano nyo kaya yan sasagutin sa Korean? Yan ang mission natin for today, ang masagot yung tanong na yan. At ito mismo ang goal sentence natin. 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. Alam ko mukha siyang mahaba at medyo nakakatakot sa simula. Pero trust me, pagkatapos nito, bawat isang salita dyan, maiintindihan nyo. Ito yung magiging game plan natin. Uunahin natin yung mga salita para sa oras at lugar, tapos yung grammar para sa past tense. Pagkatapos niyan, bubuo na tayo ng buong pangungusap. At syempre sa huli, magre-review tayo. Parang Lego niyang, di ba? Pagsasama-samahin lang natin yung mga pyesa. Tara! Okay, part 1. Kunin na natin yung mga una nating building blocks, yung vocabulary. Kasi ito talaga yung pinaka-foundation para makapagsalita tayo, di ba? Unahin natin tong dalawang super important na salita. Yung yesterday o kahapon sa Korean ay 어제. Ulitin nyo ha? 어제. 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 Very good. Ngayon, yung today o ngayon naman ay 오늘. Sabihin natin ha, 오늘. 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 Perfect. Ngayon, lipat naman tayo sa mga lugar. Halimbawa, yung parke o park. Sa Korean, yan ay 공원. Sabay-sabay tayo. 공원, 공원, 공원. Sunod, yung lugar na paborito nating tambayan para magkape. Coffee shop. Ito madali lang to kasi halos tunog English. Pakinggan nyo. Coffee shop. Ulitin natin. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Kita nyo? Ang dali lang. Para naman sa mga bookworms at sa mga masisipag mag-aral dyan, yung library ay tosogwan. Subukan nating sabihin, tosogwan. 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 Tandaan nyo yung salitang yan ha, gagamitin natin yan mamaya. At syempre, para sa mga movie lovers, yung movie theater ay 영화관. Medyo mahaba, kaya dahan-dahanin natin. Ready? 영화관. 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 Mahusay. Okay, so meron na tayong mga words for time and place. Anong susunod? Kailangan natin yung susi, yung magic key para ma-unlock natin yung pag-uusap tungkol sa nakaraan. At eto na nga yun. Eto na siya, ang as at os sayo. Isa siyang parang buntot na kinakabit natin sa dulo ng verb para ipakita na tapos na yung action. Kung sa English may ed tayo, sa Korean meron silang at os sayo. At ang good news, 3 simple rules lang ang kailangan nating malaman. Okay, focus tayo dito. Heto yung 3 rules. Rule number 1. Kapag yung huling vowel ng verb ay a, oo, ang idadagdag natin ay assoyo. Okay? Rule number 2. Kung iba namang vowel like L, U, o E, ang idadagdag natin ay ossayo. And finally, rule number 3, yung pinakamadali. Kapag yung verb ay may hada sa dulo, papalitan lang natin yon ng essoyo. Para mas malinaw, tingnan natin sa examples. So tingnan natin kung paano to gumagana. Sa rule 1, yung kada na to go, dahil may a vowel siya, nagiging kasoyo. Sa rule 2, yung mokta or to eat, nagiging mogossoyo. At sa rule 3, yung paborito nating verb, kung buhada or to study, ay nagiging kung buhessoyo. Nakikita nyo yung pattern? Yung dulo lang talaga yung nagbago para masabi nating past tense na siya. At ngayon, ito na, yung pinaka-exciting na part. Pagsasama-samahin na natin lahat ng building blocks na natutunan natin para makabuo ng isang complete sentence. Ready na ba kayo? Let's do this! Ay, teka lang, may isa pa pala tayong importanteng piyesa. Ito yung location particle na eso. Ito yung parang pandikit o glue na nilalagay natin after a place para masabi kung saan nangyari yung kilos. So kung gusto mong sabihin sa library, magiging tusogwan eso. Ito yung sumasagot sa tanong na, saan?
Okay, simulan na nating mag-build. Step 1, pumili tayo ng lugar. Gagamitin natin yung natutunan natin kanina, Tosogwan, or yung library. Okay, step 2, idikit na natin yung ating location particle. So yung dosogwan, lalagyan natin ng eso. Magiging dosogwan eso. Ang ibig sabihin nito ngayon ay at the library o sa library. At para sa final step, ilagay na natin yung action na nasa past tense. 도서관에서 공부했어요. Ayan na, buo na siya. Ang ibig sabihin niyan ay, I studied at the library. Wow, ang galing! Nakabuo na tayo ng isang buong Korean sentence. Sige, isa pang example na very useful sa totoong buhay. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Meaning, naglaro ako ng games kasama ang kaibigan ko sa PC room. Para masanay tayo, sabihin natin to ng 3 beses ng dahan-dahan. Ready? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 우lit. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Okay, last time. 친구하고 PC방에서 게임했어요. Galing? Ang huhusay niyo. Ngayon, para siguradong hindi natin makakalimutan yung mga natutunan natin, i-review natin lahat. So, makinig lang kayong mabuti and try to say it with me. Okay, review muna tayo ng vocabulary. Uulitin ko ng 2 beses ha. 어제, yesterday. 오늘, today. 공원, park. Coffee shop, coffee shop. 도서관, library. 영화관, movie theater. 공부하다, to study. 게임하다, to play games. Okay, second round, Korean lang. Ready? 어제, 오늘, 공원, 커피숍, 도서관, 영화관, 공부하다, 게임하다. Galing! Ngayon, yung mga buong pangungusap naman, 2 beses din natin uulitin. First sentence, 도서관에서 공부했어요. I studied at the library. 우lit, 도서관에서 공부했어요. Next, PC방에서 게임했어요. I played games at the PC room. 우lit, PC방에서 게임했어요. Third one, 공원에서 산책했어요. I took a walk at the park. Again, 공원에서 산책했어요. And syempre, yung tanong, 어제 뭐 했어요? What did you do yesterday? Last time, 어제 뭐 했어요? Perfect! At ayan, ang galing-galing ninyo. Ngayon, kaya nyo nang sagutin pag may nagtanong sa inyo ng 어제 뭐 했어요? Sana marami kayong natutunan na yon ha. At tandaan, practice lang ng practice ha. Hanggang sa susunod, 다음에 또 만나요. At isa pa, 다음에 또 만나요.